Senator Cayetano Alan. Sir President, sabi po ng preamble ng Philippine Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. Nanumpa po tayo na susundin natin tong Constitution na to. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Will I have the courage to follow the same decision? That is the test I apply to myself today. Tinignan ko po ang Supreme Court decision, solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. In fact, before February 6, may Quadcom na, magiging Glorieta na yan soon. Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yon, kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, imbestigahan din. I hope yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang, not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. Jeremiah 29:11 tells us, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So, I remember this episode, I think it was in Twilight Zone, and it was also many, many times portrayed on television. What if nakilala mo si Hitler when he was 6 years old? Or when he was a baby, papatayin mo ba siya? I think even sa psychology or philosophy classes, tinatanong to ng mga professors, what if you had that unique opportunity, nakatabi mo si Hitler nung 6 years old siya, papatayin mo ba siya? Ang hirap sagutin nun. Of course, for us who believe that thou shall not murder, ang sagot madali. But what if you could have prevented the worst human rights violations in the world, the Holocaust? What if you could have prevented such fire of fascism that it actually swept, kung hindi ako nagkakamali, nag-Time Magazine of the Year pa si Hitler. I wonder what our answer is. But I know my answer here today. If you kill Hitler when you are 6 years old, if you justify the ends by the means, you will create more Hitlers. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Sana po kung ano ang cause ng pagkabansot or stunting yung corruption. Ganun din, araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news.
Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon. Di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst, provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate, champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao eh. Ganun din po, ilan beses kami binugbog dito nung iba na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saan ka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Eh, hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan eh, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang, ang opinion ni Alan Cayetano, isa lang naman ako eh. Ang opinion ni Joel Villanueva, ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya eh. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of, yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to the Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Senator Cayetano Pia. I vote yes, Mr. President, and I will explain my vote. The lady may proceed. Thank you. Why are we here today? Why do I have to cast my vote? It is because a group of citizens, including the members of the House of Representatives, exercised the right to impeach an impeachable officer. Under the Constitution, there are 2 ways to file a verified complaint for impeachment. Article 11, Section 3.2 by any member of the House of Representatives or by any citizen. And Article 11, Section 3.4 by one-third of all members of the House of Representatives upon a verified complaint or resolution. There were 4 impeachment complaints filed. December 2, December 4, the 3rd on December 19th, and the 4th complaint was endorsed by 215 members of the House on February 5, the last day. On February 18, 2025, Vice President Sara Duterte filed a case with the Supreme Court to question procedural and substantive due process. Her arguments: the House of Representatives circumvented the constitutional 1-year ban rule on initiating impeachment proceedings. I won't go into the details, Mr. President, but I will
submit my full speech into the record. Vice President Sara's prayer was for the Supreme Court to issue a TRO as well as a writ of preliminary injunction to enjoin all respondents from proceeding with the impeachment trial. After proper proceedings, issue a final injunction, nullify and set aside the fourth impeachment complaint, declare the one-year bar to be applicable from the filing of the first impeachment complaint, declare the fourth impeachment complaint to be violative of the one-year bar under Section 3.5, Article 11 of the Constitution. Sa madaling salita, ang prayer po ni Vice President Duterte ay pigilan ang impeachment proceedings dito sa Senado. In the comments of the HOR, they argue the complaint is not barred for the following reasons. None of the first three impeachment complaints were referred to the House Committee on Justice, which effectively ended the initiation process. And two, Petitioner Duterte is stopped from questioning the freezing of the first three impeachment complaints for not immediately assailing it. Ano naman ang sinabi ng Supreme Court? The Supreme Court said the articles of impeachment transmitted by the HOR to the Senate based on the fourth impeachment complaint is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3.5. It is also constitutionally infirm and therefore null and void ab initio. Ang ibig pong sabihin, hindi na dapat ituloy pa ang impeachment proceeding na ito dahil ang impeachment complaint na isinumite ay labag sa one-year bar rule na nakasaad sa Constitution. Ang probisyong ito ay naglalagay ng limitasyon na isang impeachment complaint lamang ang maaaring maisulong sa loob ng 1 taon. Dahil sa paglabag na ito, ang impeachment complaint na ito ay itinuturing na labag sa konstitusyon at walang bisa mula sa simula o tinatawag na null and void ab initio. Mahaba po yung diskusyon ng Supreme Court dyan, makikita ho yan dun sa kaso, doon na lang ho sa isusumite ko, mababasa po doon yung ine-emphasize ko na provisions. So in final, sabi ng Supreme Court, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself as an impeachment court. And this decision is immediately executory. Ano ho ba ang ibig sabihin ng immediately executory? Ibig sabihin po nito na notwithstanding the filing of a motion for reconsideration by the House, the Supreme Court's decision is immediately executory, such that the MR will not stay the decision. Katulad po ng sinabi ko kanina, dun sa press briefing ng Supreme Court, after mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives, inulit pa rin ng Supreme Court na immediately executory po ito. Ano ba talaga ang karapatan ng Supreme Court na makialam dito sa impeachment case na ito? Well, ito po yung tinatawag na judicial powers ng Supreme Court. The Constitution expressly grants judicial power to our Supreme Court. Article 8, Section 1 of the Constitution provides that judicial power includes the determination of whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. Sinabi po dito, any branch, kasama po dyan ang Senado. Pwedeng sabihin ng Supreme Court na may grave abuse ang Senado. Pwedeng sabihin yon. Pwede niya ring sabihin sa House yon. Pwede niyang sabihin sa kahit anong branch of government. Yan po ang nakasulat sa ating Constitution. In Francisco versus House of Representatives, the Supreme Court ruled that, and the judiciary in turn with the Supreme Court as the final arbiter effectively checks the other departments in the exercise of its power to determine the law, and hence to declare executive and legislative acts void if violative of the Constitution. So sinabi talaga dito, possible na ang Executive Act, ang Legislative Act ay maging void. In case of conflict, the Judicial Department is the only constitutional organ which can be called upon to determine the proper allocation of powers between the several departments and among the integral or constituent units thereof. The House of Representatives urged the Supreme Court to exercise judicial restraint. Sabi ng House, hinay-hinay lang, Supreme Court, so that you can avoid encroaching upon the powers of the legislature and violating the principle of separation of powers. However, the Supreme Court in Duterte versus HREP held that there is a clear and demonstrable textual commitment in the Constitution for the court to act on any grave abuse of discretion of any branch or instrumentality of government. This includes the House of Representatives or the Senate in their exercise of their prerogatives with respect to the process of impeachment. Grave abuse of discretion from the
provision does not mean actions without jurisdiction. It includes acts which originally may have been within their discretion, but subsequently the subject of a violation of a constitutional right. This is what is meant by excess of jurisdiction. This court does not decide whether and when to initiate a case of impeachment. However, the court has the power to decide how the provisions which limit the exercise are to be interpreted. On due process, numerous Supreme Court decisions expound on procedural due process in various contexts. These cases underscore the Supreme Court's enduring commitment to uphold procedural due process as a safeguard against arbitrary government action. Bakit po pumasok itong issue na due process? Kasi sinabi ng Supreme Court, hindi naman nagkaroon ng pagkakataon ang Vice President na makita ang complaint sa kanya, hindi rin nakita ang mga ebidensya. Due process exists kahit saan daw pong parte ng paggogobyerno natin. Based on the decision, in order to proceed with the impeachment proceedings, the House prosecutors must show not only a valid ground thereof, but also that procedural due process has properly been observed, as this safeguards individuals from the arbitrary exercise of government power by requiring adherence to fair procedures. As such, when there is a violation of due process as enshrined under the Constitution, the case must be dismissed. Kailangan ba ng Senado sumunod sa Korte Suprema? Sinabi ko po at uulitin ko na ang sabi ng Korte Suprema, void ab initio nga po ang kaso. Walang bisa. In Latin, void ab initio means void from the beginning. Sa umpisa pa lang, void. It indicates that something was never valid or legally effective from its inception, rather than becoming invalid at a later point in time. So sa umpisa pa lang, invalid. Hindi siya naging invalid later on, invalid siya sa umpisa pa lang. Absolutely non-existence from the very beginning. Yan ang ibig sabihin ng ab initio. Null and void. It produces no rights, imposes no duties, and affords no protection. It has no legal effect. It is, in legal contemplation, inoperative, as if it has not been passed. As such, it cannot justify an official act taken under it. Yun po ang basihan ng aking desisyon. It cannot justify an official act taken under it. Hindi ho pwede nating pasukin. Gustuhin man natin alamin. Kapareho ho ako ng napakaraming kababayan natin na gusto nating alamin kung ano ba ang mga issue na to. Pero sabi ng Supreme Court, hindi ho natin pwedeng gawin yon. We have to follow the rules. At idadagdag ko, nang sinabi nga ng Supreme Court, ay ito ay immediately executory. Again, the decision stated the Senate did not acquire jurisdiction to convene itself as an impeachment court. As such, there is no constitutional authority to even convene as an impeachment court. I am a member of the Senate and I am a lawyer. I am bound by my solemn oath. Nag-oath po tayo last week lang. Ang sabi dun sa oath, I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my position. Ginusto ko ba to? Do I want to be a judge here? Hindi po. Nung nag-aral po ako ng law, sabi ko, Lord, wag niyo akong gawing judge. I hate being a judge. Malambot po ang puso ko. Kung pwede lahat innocent, yun ho ang gagawin ko. Kasi napakahirap humusga ng ibang tao. But this is my solemn duty. It is my duty. I took an oath. And therefore, gustuhin ko man o hindi, I have to make a decision. And binabase ko ang aking desisyon kung ano ang sinabi ng Supreme Court. Yun naman po aming lawyer's oath. I do solemnly swear that I accept the honor, the privilege, duty, and responsibility of practicing law in the Philippines as an officer of the court in the interest of our people. I declare fealty to the Constitution of the Republic of the Philippines. Idudugtong ko yung oath na yon dun sa sinabi ng Supreme Court na kailangan sundin ang Constitution at siya ho ang magpapaliwanag kung paano i-interpret ang Constitution. My duty as a senator and as a lawyer is to be guided by evidence, by the rule of law, and by the principles enshrined in our Constitution. For these reasons, Mr. President, I cast my vote as yes. Thank you. Senator De La Rosa. Senator Ronald Bato de la Rosa is recognized. Mr. President, I vote yes to the motion of Senator Marcolita, and may I be allowed to explain my vote? Thank you, Mr. President. Last June 10, a day before the 19th Congress adjourned,
Sinidye. I stood on the same spot, conveying my serious concerns on the constitutional infirmities surrounding the articles of impeachment that the 19th Congress of the House of Representatives transmitted to the Senate. I pointed out that the circumstances surrounding the filing of articles of impeachment seem to violate the one-year bar rule enshrined in Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, among others. Given this patent violation of the Constitution, I made a motion to dismiss the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. After a long discussion with the members of this chamber of the 19th Congress, I listened and I learned my motion for dismissal was amended by Senator Alan Cayetano and became a motion to remand. The impeachment court then ordered the remanding of the articles of impeachment to the House of Representatives. This chamber also requires the 20th Congress, House of Representatives, to communicate whether or not they are willing and ready to pursue the impeachment complaint, a requirement which until now has not been complied with. In a sudden shift of events, before the opening of the 20th Congress, the Supreme Court took all by surprise when it promulgated their decision on petitions challenging the validity of the articles of impeachment against Vice President Duterte. When the Supreme Court released their decision to the media, many people expressed their views. There are those who celebrated and commended the Supreme Court. Others voiced out their disappointments. Some criticized the decision. The mixed reactions seem to suggest that the decision promulgated lacks clarity. And yet, Mr. President, after reading the decision, I asked myself, is it long? Yes, 97 pages to be exact. Is it vague? No, Mr. President, it is clear as day. According to the plain meaning rule or verbal leges, if the statute is clear, plain, and free from ambiguity, it must be given its literal meaning and applied without interpretation. Now, even though the decision of the Supreme Court is not a statute, it still forms part of the legal system of the Philippines as mandated by Article 8 of the Civil Code of the Philippines. Since the decision of the Supreme Court is clear, plain, and free from ambiguity, applying the plain meaning rule, it should be given its literal meaning. That is, the articles of impeachment are unconstitutional. The Senate did not acquire jurisdiction, and the decision is immediately executory. Plain and simple. Kaya naman, Ginoong Pangulo, nagulat ako nung ako'y tanungin, susunod po ba ako or tayo sa desisyon ng Supreme Court? Hindi po ganun kataas ang tingin ko sa aking sarili. I honestly do not place myself in a position so high, too high, that I will be the one to be asked if I will obey the Supreme Court's ruling. Ang nakasaad sa ruling na yon, immediately executory. Wala namang postscript or PS sa baba na nagsasabing subject to your review and further evaluation. As a member of the Senate and as a citizen of this republic, I submit to the authority of the Supreme Court and respect its decision. Perhaps in shedding light on the highest court's duty, the integrated bar of the Philippines said it best, and I quote, "As the final arbiter of constitutional questions, the Supreme Court bears the solemn duty to interpret the law, determine its bounds, and clarify its implications, even when it revisits past doctrines or addresses new contexts. This authority is rooted in checks and balances, the very design that guards against the excesses of any branch. Mr. President, the rule of law is the foundation of our democracy.
And if we are to be models of upholding the law, then it behoves us to listen and heed those who have been tasked by the Constitution to interpret the Constitution. The interpretation of the law remains lodged with the Supreme Court, and we must abide by its decision. What message would we send out to our people if we, legislators, will not honor the wisdom of the highest court in the land? Are we not, in effect, promoting anarchy? I want to believe that indeed we are men and women of the law, that we live by rules and perform our mandate as elected officials within lawful means. Our people rest easy and feel a sense of security because their Senate has remained to be guardians of democracy. Looking back, the Senate has accepted several Supreme Court decisions in the past. Why should the ruling in this current impeachment case be any different? Is our concept of respect for and acceptance of Supreme Court decisions selective? If that is the case, are we not playing with fire? Fire, mind you, does not always intend to enlighten or illuminate. It can also burn and bring a house down. Much has been said about where I stand, and I understand that my positions on certain matters have always been consistent and transparent. But while the public and this chamber may be familiar with my views, all that is simply driven by what is in my heart. And I say this with humility. My heart has always been guided by what is right, not only when it is easy, not only when it is convenient, but even and especially when it challenges my comfort zone, when it no longer serves our side. Because at the end of the day, it is a matter of principle, not popularity. Perhaps sometimes we ought to protect our democracy, even from ourselves. Of course, the Senate is not a mere follower of the Supreme Court, but a co-equal branch, meant to respect the powers and functions of the latter in its decisions. I trust that the Senate will continue to peacefully coexist with the Supreme Court. Let us not allow this impeachment trial to become a venue and opportunity to disrupt our system of government. I hope this is not the time when we dance differently, when clearly the same song is playing. We must follow the Supreme Court ruling, not because it is the most convenient thing to do, but because it is what is right and just, no matter how unacceptable or painful it may be. And this is why, Mr. President, I vote yes to adhering to the Supreme Court decision. Thank you, Mr. President. Senator Ejercito. Senator Ejercito is recognized. Yes, Mr. President, I likewise vote yes to adhere to the Supreme Court. Thank you, Senator Ejercito. Secretary. Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, more than 190 years ago, Justice Joseph Story warned that impeachment requires a lofty sense of duty, a deep responsibility to future times, as well as to God. His words remind us that we serve not only the present, but generations yet unborn, and that our actions must be anchored in constitutional fidelity and historical consciousness. With that solemn duty in mind, may I address the decision of our Supreme Court. Mr. President, the decision of the Supreme Court is very clear, that it left no doubt nor space for any other interpretation. Accordingly, I place on record my position in adhering to the Supreme Court's ruling, a decision that declared that the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment case against Vice President Sara Duterte because the complaint transmitted to us was null and void ab initio. Bakit natin ipinipilit ang isang bagay na malinaw na wala sa ating kapangyarihan?
Nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi saklaw at walang jurisdiksyon ang Senado. Tapos na ang usapin. Patay na ang kaso. Mr. President, we must never forget that the Supreme Court is the final interpreter of our Constitution. It is not merely one of three co-equal branches. It is the guardian of the rule of law. If we, the very makers of law, choose to defy its authoritative interpretation, then we commit an unforgivable assault on our democratic institutions, and we undoubtedly invite a constitutional crisis, a breakdown of checks and balances where anarchy replaces order and chaos becomes the norm. Mr. President, let us be clear. No one is above the law. Not the President, not the Vice President, not even the Senate when it sits as an impeachment court. The Constitution is not just an ordinary law. It is the supreme law of the land. And if we betray it to serve political passions or popular sentiment, then we betray the Republic itself. The Integrated Bar of the Philippines, in a statement, said that defying the High Court's ruling would, in effect, erode the very foundations of the legal order. And I agree with this, Mr. President. At the expense of sounding like a broken record, I would like to say again that the Supreme Court is the final interpreter of our Constitution. Tagapagpaliwanag ang Korte Suprema ng saligang batas. At kapag may hindi pagkakaintindihan kung paano dapat ipatupad, unawain ng batas, kabilang ang proseso ng impeachment, ang interpretasyon ng kataas-taasang hukuman ang siyang mananaig. Kaya naman, kapag nagsalita ng Korte Suprema, dapat itong igalang at sundin ng lahat. Ginoong Pangulo, batid natin na isang mahalagang mekanismo ang impeachment upang mapanagot ang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan na lumalabag o umaabuso sa kanilang posisyon at kapangyarihan. Sa ilalim din ng mekanismong ito ay may pagkakataon para may pagtanggol ang kanilang sarili. Kaya naman dapat na magamit at maisagawa ng tama ang proseso at masiguro na ang mga naatasan ng saligang batas na magsagawa nito, ang House of Representatives at ang Senado, ay tumupad sa kanilang tungkulin ng may integridad at walang pagmamalabis sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Hindi na sana dapat maulit ang pagkakamaling nasaksihan natin mahigit 2 dekada na ang nakalipas sa kaso ng aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada. Kung inyong natatandaan, noong impeachment trial ng aking ama, pinagkaitan siya ng pagkakataon harapin ang mga paratang sa kanya dahil pinairal ang pansariling interes at hindi tumalima sa kanilang tungkulin ang mga prosecutors mula sa mababang kapulungan sapagkat nag-walk out po sila. Nakakadismaya, Ginoong Pangulo, na ganyan din ang nangyayari ngayon. Muli na naman nananaig ang pansariling interes. Matinding emosyon at inunang pamumulitika dahilan upang humantong tayo sa sitwasyong sinabi ng Korte Suprema na may malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Had we decided to ignore the Supreme Court ruling and proceeded with the impeachment trial, we risk undermining the judiciary's role as the final arbiter of constitutional issues, and this will definitely create a dangerous precedent where future legislatures could just bypass court rulings they deem unwarranted. Mr. President, my dear colleagues, there should be a balance of power among the three branches of government, and this representation does not wish the Senate to be in a direct collision course with the Supreme Court amid calls for us to proceed with the trial. I refuse to be a part of the Senate
I refuse to be part of a Senate that defies the law, disrespects the courts, and undermines the very system of justice we claim to uphold. To my colleagues who insist on pressing forward, I ask these questions. If we cannot obey the law, do we still deserve to be called lawmakers? If we cannot respect the Constitution, do we still deserve the privilege of serving in public service? At kung ang Senado ay magmamatigas at hindi tutup din ang tuntunin ng batas, hindi ba tahas ang pagtalikod ito sa ating sinumpaang tungkulin? Kung hindi natin kayang igalang ang batas na tayo mismo ang nagtatanggol, hindi na po tayo nararapat dito. Mr. President, political will, however passionate or burning within us, is not always the path we should take. There are moments when even our deepest convictions must kneel before the altar of the Constitution, when our desire for action must bow to the rule of law. Our strength as senators lies not in bending institutions to our will, but in bending ourselves to the will of our constitutional framework. Our true power is revealed not when we flamboyantly get our way, but when we gracefully accept outcomes that defy our preferences. Our honor rests in respecting and embracing decisions that contradict our personal beliefs. And our legacy is a democracy that works, preserved by our willingness to submit to something greater than our feelings, our pride, our ego, our very selves. Mr. President, let history show that I chose principle over pressure, law over lawlessness, and country over partisanship. We are not shirking from our responsibility, but to fulfill our highest duty, to uphold the rule of law and to preserve the legitimacy of our institutions in accordance with the Constitution. Mr. President, let us act not with haste, but with honor. Let us preserve our republic, not fracture it. I did not swear an oath to defend emotion. I swore an oath to defend our Constitution. Thank you, Mr. President. Senator Gatchalian. Senator Gatchalian is recognized. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, I rise today to cast my yes vote. Respecting the unanimous decision of the Supreme Court, which has declared the articles of impeachment filed by the House of Representatives unconstitutional. The Supreme Court has decided, and as public servants sworn to protect and defend the Constitution, our duty is to respect the Court's decision and abide by the ruling. Napaka-specific po ng sinabi ng Korte, void ab initio, ang articles of impeachment. O sa madaling salita, as if walang nangyari at immediately executory ang desisyon. Alam naman nating lahat, dapat nating sundin ang saligang batas. Hindi natin pinipili kung kailan natin gustong sundin. Hindi ito usapin ng opinyon o sariling interpretasyon. Ito ay obligasyon, pananagutan at tungkulin natin sa bansa at sa ating mga kababayan. From the very beginning, malinaw at consistent ang posisyon ko sa impeachment. Follow the law. Nung nagtipon tayo bilang impeachment court noong June 10 para magdesisyon kung ang articles of impeachment ay dapat bang ibalik sa mababang kapulungan, I voted no. I voted this way dahil importante po sa akin na mapag-usapan ng articles of impeachment sa konteksto ng isang legal, maayos at malinaw na impeachment trial. Ito ay naaayon sa mandato sa atin ng konstitusyon. Ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating saligang batas, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. There is no room for ambiguity.
ito ang proseso ayon sa batas at ito ang ating tungkulin. Ang isang pundasyon ng konstitusyon ay ang separation of powers o ang pagkilala na ang bawat sangay ng gobyerno ay may kanya-kanyang kapangarihan at tungkulin. Ang executive, legislative at judiciary ay may kanya-kanyang mandato. At pagdating sa usaping konstitusyon, the final authority is the Supreme Court. Mr. President, esteemed colleagues, this representation knows and respects that we have different perspectives on the verdict of the High Court and on the impeachment itself. Alam ko na marami tayong iba't ibang paniniwala at pagtingin sa batas. Pero alam ko na alam din nating lahat kung ano ang sinasabi ng konstitusyon tungkol sa mandato ng ating mga korte. Malinaw sa Article 8, Section 1 of the Constitution na judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on any part of any branch or instrumentality of the government. Sa isang desisyon ng Korte Suprema noong 2003 sa kasong Francisco versus the House of Representatives, sinabi ng Korte Suprema na the Constitution did not intend to leave the matter of impeachment to the sole discretion of Congress. Instead, it provided for certain well-defined limits and, in the language of Baker versus Carr, judicially discoverable standards for determining the validity of the exercise of such discretion through the power of judicial review. Sinabi rin ng Korte Suprema sa Angara versus Electoral Commission na the judiciary in turn with the Supreme Court as the final arbiter effectively checks the other departments in the exercise of its power to determine the law and hence to declare executive and legislative acts void if violative of the Constitution. Maraming iba-ibang halimbawa, pero iisa ang mensahe. Mandato at responsibilidad ng ating mga korte na tingnan at i-review kung nagkaroon ng pang-aabuso, grave abuse of discretion o di tamang pagsunod sa proseso na itinakda ng konstitusyon. At gaya ng paggalang ng judiciary sa tungkulin ng ibang sangay ng gobyerno, it is our duty to respect the decision of the Supreme Court. Hindi dahil sinabi lang nila, kung hindi kinikilala at nirirespeto natin ang tungkulin nila. In this instance, following and protecting the process of the law means respecting the decision of the Supreme Court. Hindi ito simpleng pagsunod. We do not follow for the sake of following. Ang pagsunod sa batas at sa mga prosesong tungkol sa batas ay isa sa mga susi ng maayos na lipunan at pagbigay ng hustisya. Kapag malinaw ang ating proseso, madaling gumalaw, walang nasasayang na panahon, at mas madaling makita ang katotohanan. Law and order ensure consistency, and they preserve our way of life. Napaka-importante ng panahong ito. Ingatan at alagaan po natin ang saligang batas. It is not just any document or an ordinary set of rules. It is an expression of our collective vision as Filipino people. Defending and preserving the Constitution is not only our duty, it is the right thing to do. Thank you, Mr. President, esteemed colleagues. Senator Go. Senator Christopher Bongo is recognized to explain his vote. I vote yes, and I will explain my vote. Please proceed. Mr. President, I want to register my affirmative vote to adhere with the Supreme Court decision and to archive the articles of impeachment. The Supreme Court has already spoken in a crystal clear language. The court unanimously ruled that the articles of impeachment against the Vice President are unconstitutional. That the Senate did not acquire jurisdiction to constitute ourselves
as the impeachment court, and that the decision of the High Court is immediately executory. The ruling is clear. Wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. This principle of checks and balances of the co-equal branches of our government is the very foundation of our democratic and republican way of life. The separation of powers allocates to each branch certain powers and prerogatives that other branches may not question or interfere with. Disrupt that delicate balance and we shake, if not threaten, the foundation of our democratic system. When that happens, the people's faith in the various institutions of our government will be lessened. God forbid, we do not want to come to a point when our people no longer trust our courts. Sa ngayon, meron na pong unanimous decision ang ating Korte Suprema, igalang po natin ito. That is why I voted in favor of the motion to adhere with the Supreme Court decision. But let me be very clear. Hindi ko sinasabi na hindi tayo sang-ayon sa accountability. Sa pagkakakilala ko sa mga Duterte, hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad. Haharapin at harapin nila ang anumang hamon ng panahon basta ginawa lamang po ito sa tamang paraan. Nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na handa niyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Ang sabi ko nga noong nagsalita ako rito last June para isuggest na ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives upang matingnan at masigurong nasusunod ang tamang proseso. I said that justice done the wrong way is not justice at all. Marami namang mekanismo upang mapanagot ang kahit sino mang opisyal ng gobyerno na may pananagutan. Kung meron mang pananagutan, ang mahalaga ay nagagawa ito sa tama at legal na paraan. Mr. President, mag-move on na tayo upang mas magampanan natin ang ating pangunahing mandato at ito ay ang magpanday ng mga batas. Batas na makakatulong sa mga mahirap nating kababayang Pilipino. Napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang walang maayos at disenteng trabaho. Napakaraming pamilya ang natutulog sa gabi na walang laman ang tiyan. Napakarami pa rin sa mga mamamayan nating mga nagsasangla ng kalabaw, nagbebenta ng ari-arian sa oras ng tinamaan sila ng sakit, at napakarami pa rin Pilipino ang hirap makakuha ng mga serbisyo at tulong mula sa gobyerno. Kaya magtrabaho na lang muna tayo. Nabibigyan na po ang Pilipino dahil sa ingay ng politika. Politikang hindi naman masasaing sa umaga, politikang hindi naman pwedeng magamit pambayad sa tuition sa paaralan, politikang hindi naman makapagbibigay lunas sa may mga sakit. Let us buckle down to our work. The people expect nothing less from us. Ever since, I am for peace and unity. Nakikiusap po ako na magkaisa na tayo para makapagserbisyo na tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat, Mr. President. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Lauren Legarda is recognized to explain her vote. Mr. President, distinguished colleagues, the Supreme Court has ruled with clarity. It declared the impeachment complaint not only constitutionally barred, but void from the beginning, and further held that the Senate did not acquire jurisdiction over the matter. This decision, by express pronouncement, is immediately executory. We in the Senate are stewards of the Constitution and the rule of law. Our fidelity must be strongest precisely when institutions are under strain or pressure. To proceed as though the ruling were uncertain or optional would be a departure from our constitutional duty. This manifestation is a commitment to respect the present authority of the court's decision while remaining open to its final word. I cast my vote without prejudice to the Supreme Court's disposition of the pending motion for reconsideration.
The court speaks, and at times it speaks again. But until it does, the Senate must not act contrary to what it has already said. For these reasons, I vote yes. I honor the decision of the Supreme Court. Thank you, Mr. President. Senator Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized to explain his vote. Ginoong Pangulo, noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya dun sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Ay, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President, nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan. Ang dami pong gustong sumausaw. Ang dami pong gustong magsabi ng kaibayong pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ng karamihan po sila, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Sir President. With all due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa doon sa kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, Panginoon Diyos na nga po yun. Kinontra pa ng ahas. Ginoong Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan. Kasi po, sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang kataas-taasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro,
alam mo ninyo, basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Amy Marcos recognized to explain her vote. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court, Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Senator Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized to explain his vote. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Raffy Erwin Tulfo, Senator Mig Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay
pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising, ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam nyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita nyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politikal ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero. Ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Zubiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan, at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Madam Secretary. Ginoong Pangulo, mga kapwa kong senador at sa sambayanang Pilipino, bumoto po ako ng yes sa mosyón na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte.
ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakaraang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit, linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na, panahon nang baguhin ito. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya, kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may basehan at sa tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at makatarungang impeachment. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang nasa puder. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat, Senador Erwin Tulfo. Ginoong Sekretaryo. Mr. President, my vote is yes. Let me explain my vote. My dear colleagues, in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Malinaw dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang legislatura ang tagagawa ng mga batas. Ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas. On the other hand, ang Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag may hindi malinaw dito o may pagtatalo kung paano ito ipapatupad. Kaya naman, ang respeto ng bawat sangay ng gobyerno sa isa't isa ay mahalaga upang tuloy-tuloy ang maayos na pagpapalakad ng ating gobyerno. Under the Constitution, it is the House of Representatives that shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Wala po tayo papel sa proseso na yan. Our role only comes when a valid articles of impeachment complaint is filed before us. Mr. President, the case before the Supreme Court is about the impeachment initiation procedure before the House of Representatives.
whether a case of impeachment has been initiated according to the text and spirit of the Constitution. Of course, I will not delve into the correctness of the decision of the Supreme Court, but I believe it is within their authority to interpret the Constitution and declare whether the actions and processes before the House is constitutional. And so, we must accord the decision of the Supreme Court the same respect that they give the laws that we enact as the legislative. That is the scope and limitation of our powers. Having said that, allow me to go to the clear, dispositive portion of the decision. Sa dulo po ng 97-page decision, ito po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Una, the articles of impeachment are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. In other words, walang bisa nung simula pa lang. Second, the court said the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng Senado ng kapangyarihang maglitis bilang impeachment court. Mr. President, I agree that we should abide by the decision of the court to avoid any constitutional crisis. And if I were to take the duty to my heart, I believe the decision is very clear. No impeachment court was validly convened. That's my vote. With that said, however, there are concerns raised regarding the decision. So it is important for the Supreme Court to address these concerns. I have faith in the Supreme Court that it will perform its mandate. That's all. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Rafi Tulfo. The Majority Leader recognizes Senator Villanueva. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, this representation stands today not just a senator judge, but as a member of this institution who took an oath to uphold the Constitution. And I'm here, Mr. President, to explain my vote. But more importantly, to stay true to that oath, to serve with integrity and give life to the spirit of the law. Article 11, Section 1 of our Constitution provides that public office is a public trust. Ang isang katungkulan sa pamahalaan ay isang tiwalang ipinagkakaloob ng mamamayan. This underscores one of the core principles of democracy, that ultimate political power resides with the people. And thus, the preamble starts, Mr. President, we, the sovereign Filipino people, because the government's authority and legitimacy emanates from the people. Thomas Jefferson encapsulated the expectation from a person holding public office in one sentence. When a man assumes a public trust, he should consider himself as public property. Close quote. Kapalit ng tiwalang ipinagkakaloob ng bayan sa isang tao ay ang paglilingkod ng may katapatan sa saligang batas at sumasalamin sa mithiin ng bayan na nakapaloob dito. Ginoong Pangulo, pag-aari ka ng publiko dahil ang bawat galaw at desisyon mo ay hindi para sa sarili, kundi laging para sa bayan. While due process protects life, liberty, and property, public office is not private property. As Justice Malcolm wrote in Segovia versus Noel, a public position is not owned by its holder. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi premyo o personal na karapatan. Ito po ay pananagutan at pagtitiwala ng taong bayan. During the July 26, 1986 discussion of the Constitutional Commission, it was noted that, and I quote, a violation of an oath of office is itself a violation of the Constitution because a public official's oath is in the Constitution, close quote. Thus, accountability is not only a moral imperative, it is a constitutional duty. Public officials are answerable to the people at all times, and the mechanisms of impeachment and oversight exist precisely because no one can claim a vested personal entitlement to office. Where accountability is demanded,
Due process must still be observed. Ngunit Ginoong Pangulo, hindi po ito dapat maging panangga laban sa makatarungan at lehitimong pagsusuri o gamitin upang gawing pagmamay-ari ang isang tungkulin pampubliko. Higit po sa lahat, hindi ito dapat maging kasangkapan upang takasan ang pananagutan. Wala po ni isa ang nakatataas sa pananagutan, nakakatakas sa pananagutan. Lalo na po ang mga nasa pinakamataas na posisyon ng ating bayan. Mabigat po ang papel natin dito sa Senado, Ginoong Pangulo, lalo na sa impeachment. Hindi po ito simpleng usaping legal. Desisyon po ito na nakabatay sa batas at nagmula rin sa ating prinsipyo at konsensya. The framers of our Constitution knew this. That's why impeachment decisions are ultimately acts of political and moral judgment, not just strict legal analysis. Kaya po malinaw ang disenyo ng ating saligang batas. Ang House ang may eksklusibong kapangyarihan para magpasimula ng impeachment, at ang Senado ang tanging may kapangyarihan na lumitis at magdesisyon. This is a sui generis role, unique, exemptional, and deeply rooted in our democratic system. That is also why both chambers of Congress were given the authority to craft their own rules of procedure in impeachment cases. May mga bumatikos po sa atin noon, Ginoong Pangulo, sa pag-remand natin ng articles of impeachment sa House. At sabi nila, ng mga bumabatikos, pag-iwas daw po ito sa tungkulin. Pero kung susuriin pong mabuti, Ginoong Pangulo, hindi po ito pag-atras sa ating tungkulin. It was a necessary and prudent step towards ensuring that the proper procedure was followed so that our decision as a court will not be marred by legal and constitutional infirmities. Now we are faced with the High Court's decision that tackles precisely that which we hope to avert when we remanded the articles of impeachment, Mr. President. So clearly today, the Supreme Court's decision in GR 278353 is a vindication of the Senate's action. We have been called so many names, Mr. President, and ridiculed in the digital court of public opinion. I'm sure the Senate President would likely agree with this representation that the allegations thrown at us regarding the impeachment and even the decision of the Supreme Court, a matter that we have no participation in, are extremely preposterous and absurd. But this exercise, while political in nature, is not about personalities. It's not about revenge. It's not about prevailing sentiments or personal biases. It is about upholding what is legal and constitutional and what will hold true in the years that follow. Let me make one thing clear to our kababayans, mahal nating mga kababayan. We in the Senate have never abandoned our mandate in this impeachment proceeding. Ang bawat hakbang po na ating tinahak ay nakaangkla sa kaluluwa ng ating bayan, ang ating inaalagaan at pinoprotektahan sa ligang batas ng Republika ng Pilipinas. But as they say, Mr. President, dissent is not a threat to democracy. It is essential to its survival. Kaya doon po sa mga pumuna, sa mga nagsabing mali ang naging pasya ng Senado, hindi tama ang ginawa po natin dito, naintindihan naman po natin sila kung saan sila nanggagaling. And in that same democratic spirit, I now take this opportunity to respectfully air my own dissent to certain portions of the Supreme Court's decision. While we respect the court's authority, I believe there are portions of the ruling that may have inadvertently made the already difficult process of impeachment even harder. Agree po ako doon, Ginoong Pangulo. Impeachment was never meant to be easy, but neither was it designed to be impossible. The framers of our Constitution deliberately relaxed the rules to empower the people and lower the barriers to initiating accountability against high-ranking officials. The Constitution even allows any ordinary citizen to file a verified complaint. Ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang nagsisilbing takbuhan ng mamamayan sa mga pagkakataong wasak na ang tiwalang ipinagkaloob ng publiko sa mga iniluklok nito. And yet, Mr. President, with this decision, we now see new procedural hurdles that were not explicitly required by the Constitution, including the rigid interpretations of due process at the preliminary stage. These add layers of complication to a process that is already politically and institutionally fragile.
Kung hindi po natin iingatan, tama po yun. Baka po mawalan ng saysay ang impeachment. Buhay sa papel, ngunit patay sa proseso. This was no accident of drafting, Mr. President. The framers of the 87 Constitution intentionally relaxed the requirements for initiating impeachment, lowering the vote needed from 2/3 as required in the past constitutions to just 1/3 of all House members. As explained by the framers of our Constitution, this was meant to I quote, make it easier, not harder, to hold high public officials accountable, close quote. They had lived through a time when power went unchecked and accountability was elusive. Kaya siniguro po nila na ang kapangyarihan ay laging may akaakibat na pananagutan. Mr. President, this representation did not come to this decision lightly. We understand and value the necessity of public accountability. Naiintindihan po natin yan. Napakahalaga po niyan. Walang sino man po ang dapat mailagay sa pedestal na hindi kayang abutin ng batas. Pero ang pananagutan po ay kailangan dumaan sa tamang proseso. Isang proseso na hindi lamang makatarungan, kundi naaayon at tumatalima sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Sa mga ganito pong sitwasyon, hindi po naaalis sa aking isipan. Kung may mga pagkakataon meron po bang pagkakataon na maaaring labagin ng Senado ang mga ipinag-utos ng Korte Suprema? Maaaring halimbawa po nito ay kung may klarong panghihimasok sa internal rules of procedure ng Senado, ang Korte Suprema. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa pagbibigay kahulugan sa nakasaad sa ating saligang batas, tanging Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan bilang pinal na tagapagpasya. Article 8, Section 1 of the 87 Constitution expands the Supreme Court's scope of judicial power by mandating it to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. In the case of Angara versus Electoral Commission, Justice Jose P. Laurel, who later became the third President of the Republic, wrote, and I quote, "When the judiciary mediates to allocate constitutional boundaries, it does not assert any superiority over the other departments. It does not in reality nullify or invalidate an act of the legislature, but only asserts the solemn and sacred obligation assigned to it by the Constitution." Close quote. Noong pong tinatalakay ng ating mga constitutional framers ang probisyon sa konstitusyon, patungkol po sa proseso ng impeachment, binanggit po ng kagalang-galang na Commissioner Dodong Maambong ang isang sipi mula sa isang kaso sa Amerika. Ang sabi po niya, and I quote, "Ang impeachment ay ang unang hakbang sa isang proseso ng pagwawasto. Ang layunin po nito ay hindi personal na pagpaparusa sa nasasakdal, bagkos ang pangunahing layunin nito ay panatilihin ang pamahalaang naaayon sa konstitusyon." This quote captures the heart of what impeachment is meant to be, Mr. President. It is not about personalities or punishment. It is about protecting the very structure of our constitutional democracy. And sometimes protecting that structure means accepting limits, even when we disagree with how those limits are drawn. In this case, the Supreme Court, as the final interpreter of our laws, has spoken unanimously, and I will say it again, spoken unanimously, decisively, and with finality. It ruled that the impeachment complaint violated the one-year bar rule. The Vice President was denied due process, and that this Senate, as of the moment, had not acquired jurisdiction. Mr. President, in closing, again, I would say we may not agree with every word of that ruling. But the rule of law is not a matter of convenience. It is the foundation of our democracy. Upholding it, even when it is difficult or unpopular, is what gives this institution its credibility and our democracy its strength. To ignore it, no matter how justified we may feel, is to risk eroding the very foundation we are sworn to defend, our beloved Constitution.
Kaya po, Ginoong Pangulo, sa liwanag ng ating saligang batas at bilang paggalang sa pasya ng Korte Suprema, habang kinikilala po natin na may nakabinbing motion for reconsideration na sinampa ng House of Representatives, and in adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court, I vote to transfer the articles of impeachment to the archives. Thank you, Mr. President. Senator Camille Villar is recognized. You may proceed, ma'am. Mr. President, my dear colleagues, I vote yes to the motion to archive the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, respecting the decision of the Supreme Court. It is undeniable that the Supreme Court has the power under the Constitution to declare an act of a co-equal body as unconstitutional, a power known as judicial review. The power allows the Supreme Court to ensure that all branches of the government act within the bounds of the Constitution, and it should be respected. The three main branches of our government, the legislative, executive, and judicial, each is vested with distinct powers and functions by the Constitution, none superior to others. Each operates independently with its own sphere of authority and serves as a check and balance on the others to prevent abuse of power. This is the foundation of our democracy, and it ensures the rule of law, accountability, and protection of rights of all Filipinos. In this case, the Supreme Court has spoken. By a unanimous vote, the Supreme Court declared in clear and unequivocal terms the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional and null and void ab initio for violating the one-year bar rule and due process clause. As a result, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. This decision, finally, is immediately executory. Mr. President, we have heard many good arguments in the recent weeks from both sides. Just today, being the youngest member of this robust body, I have learned so much from our esteemed and distinguished colleagues. But to me, it is simple. The opinion, or the most important opinion, is that of the final arbiter of our Constitution, and that is the Supreme Court. I have faith that the Supreme Court has done their duty and fulfilled their mandate. Being a legislator and a public servant, it is my duty to abide by that decision. Not too long ago, I took my oath of office as a senator, and I swore to support and defend the Constitution, and I adhere to that today. To do otherwise can lead to uncertainty and chaos, and even a constitutional crisis. This is what the rule of law expects from each and every one of us. And to respect the rule of law is to respect our democracy. And that is why I vote yes to the motion before us. Mr. President, dalangin ko sana na marisolba na natin ngayon ito upang mapagtuunan na natin ng pansin ang mga tunay at malalaking problema na hinaharap ng ating bansa at ng ating mga kababayan, katulad ng mataas na presyo ng bilihin, pagkaroon ng wastong hanap buhay, kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Thank you, Senator Villar. Thank you, Mr. President. I rise to vote yes and explain my vote on the matter before us, and to explain why we compromised today on archiving this very important topic. But of course, we must always remember that the status quo is that the Senate has no jurisdiction. So in legal speak, this complaint is null and void. Last July 25, the Supreme Court rendered a unanimous decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under the Constitution and that it violates due process. The merits of this decision are not
at issue before us. The sole question we need to answer is whether the Senate should respect the decision of the Supreme Court. And I say clearly and emphatically, yes. The Supreme Court has the ultimate authority to interpret what the Constitution is. No one, including the Senate, can substitute its opinion over the courts in any matter concerning the Constitution. And the Constitution itself, in Article 8, Section 1, entrenches the court's role in interpreting the Constitution and determining whether there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by any branch or instrumentality of the government. This includes the Senate, even when acting as an impeachment tribunal. Justice Laurel laid down the doctrine in the Supreme Court as the final arbiter of constitutional issues in Angara versus Electoral Tribunal, where it was stated that when the judiciary mediates to allocate constitutional boundaries, it does not assert any superiority over the other departments. It does not in reality nullify or invalidate an act of the legislature, but only asserts the solemn and sacred obligation assigned to it by the Constitution to determine conflicting claims of authority under the Constitution. At dahil nagdesisyon na po ang Korte Suprema, tungkulin po ng Senado na sundin ang desisyon na ito. Sumasangayon man tayo o hindi, dahil nangako tayo, bawat isa sa ating mga senador, that we will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines, that we commit to obeying all laws and legal orders issued by the duly constituted authorities. Nasa oath of office po natin ito. In staying true to our oath of office, we must abide by the order of the duly constituted authority in matters of the Constitution, the Supreme Court. We must uphold the Constitution. Thus, the Senate cannot acquire jurisdiction to proceed with the trial, much less issue a verdict. Tulad ng sabi ni Senior Associate Justice Leonen, the impeachment process is a constitutional process. And although it is also a political process, it is not isolated from the requirements of the Constitution as a whole. Kailangan obserbahan ang due process, ang tama at makatarungang proseso bago matanggal sa posisyon ang isang individual. Habang iginagalang natin ang opinyon at pananaw ng bawat isa sa mga importanteng usapin, kailangan natin igalang, kilalanin at bigyang halaga ang kakayahan at kaalaman ng mga maestrado ng kataas-taasang hukuman na binigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon bilang huling hukom na ipaliwanag kung ano ang batas at kahulugan nito at magdesisyon ng pinal sa isyung ukol sa konstitusyon. By recognizing the authority of the Supreme Court on the matter, the Senate does not abandon its mandate and its wisdom as an independent political body, nor does it concede or submit to a co-equal branch of the government. We are simply upholding the rule of law. At kung susuway tayo sa desisyon ng Supreme Court sa isang isyung konstitusyonal, binabaliwala natin ang konstitusyon. Ito ay magdudulot ng isang krisis sa ating saligang batas at lipunan na hindi makakabuti para sa taong bayan. As a functional society governed by the rule of law, we must accord our democratic institutions with respect, value their guidance, recognize their competence, and cherish their independence. Mr. President, pinapatunayan ng desisyon na ito na makakaasa ang tao na ang due process ay hindi lang guni-guni o kasabihan walang katuturan. Na ang due process ay para sa lahat at hindi lang para sa mga kakampi. Isang patunay na mapabisi presidente man o ordinaryong Pilipino, makakasigurado tayo na ang mga institusyon, ang Korte Suprema at ang Senado ay handang ipagtanggol, pahalagahan at bantayan ang ating mga karapatan. Without the rule of law,
People may act without accountability. Government leaders may act on personal interest. Individual rights can no longer be guaranteed. Without the rule of law, there can be no justice, no order, and no real democracy. To end, I would like to quote Supreme Court Senior Associate Justice Leonen, who penned the decision. "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment." Maraming salamat po. Thank you. The gentleman may proceed. Maraming salamat, Mr. President. Alam mo po yun, Ginoong Pangulo, dahil magkasama po tayo sa Kongreso ng 3 termino. At dun sa 3 termino, na alam ko yung bilang po natin ay 265, 268 congressmen, napakahirap po pag ang iyong pangalan ay nagsisimula sa letrang Z. Kasi ako po ay palaging huli. Minsan po, wala na pong tao nakikinig sa akin. Yung janitor na po, mga page ang nag-aayos ng mga upuan. Pero, subalit na yung araw na ito, nagpapasalamat ako at napakarami pang senador na nandito po na yun. Nandito si Senator Bato, Senator Bong, Senator Robin Padilla, Senator Amy, Senator Erwin, Senator Mark Villar. Our Senate President Pro Temp, who's not listening, but he's here with us today, together with the movant, Senator Marcoleta. And all the rest, no? Nandito ang 2 Cayetano na kaibigan natin. Yung mga seatmates nandito and minority. Pero Mr. President, honestly, it pains me to vote against my minority floor leader. It pained me and Senator Lauren. But what we are called to do here today goes beyond a simple vote. We all know that, Mr. President. It goes beyond the simple vote. Rather, for me, it's a test of our commitment to our Constitution and the rule of law. When the House of Representatives transmitted the articles of impeachment to us in February 5, 2025, my position was clear. We must go ahead with the trial, as this is our constitutional duty. In many interviews, that's what I said. It doesn't matter how I feel about it, because many people already said that I was on the other side. But I've said it doesn't matter what my personal feelings are. What matters is that we proceed with our constitutional duty. When the motion to remand the articles of impeachment came up on June 10, 2025, it was also my position, again, clear, that we must remand the articles for this, not for the sake of dismissing the trial, Mr. President, but for the purpose of ensuring that the House of Representatives had not violated the impeachment process as laid out in the Constitution. I have always upheld the principles of rule of law and the primacy of the Constitution. And I've consistently shown the highest respects for the Supreme Court as the final arbiter of all constitutional questions. So today, again, my position is clear. We must respectfully adhere to the Court's ruling that the current impeachment complaint is unconstitutional. Our Constitution expressly empowers the Supreme Court to review even the article or the actions of political branches. In Francisco versus House of Representatives, that case which has been mentioned by almost all my colleagues here, the court affirmed that it is the final arbiter for constitutional questions with authority to strike down acts that violate the Constitution. Thus, I vote to support the Supreme Court on not to proceed with the trial of the articles of impeachment as it violates both the Constitution and the guarantees of due process, rendering the current complaint unconstitutional and void ab initio. The grave denial of due process only magnifies its fatal defect. Without jurisdiction, any trial would be meaningless and any verdict null and void, Mr. President. To disregard the court's unanimous ruling would be to invite a constitutional crisis and to break our oath to support and defend our Constitution. The power of impeachment is not without limits, Mr. President, my dear colleagues. It must be exercised within the boundaries set by the Constitution as interpreted by the Supreme Court.
And let me be clear for those listening tonight. The court did not place the Vice President beyond scrutiny. It simply required that any future impeachment follow constitutional safeguards. As simple as that. A new complaint may be filed by February 6, 2026, lawfully and with due process, at doon na po natin magagamit, Senator Kiko Pangilinan, yung ating mga gown at robe. Kasi sigurado, as the day will shine tomorrow, there will be an impeachment case filed against her. And we will be ready. This time, we will be prepared and follow the due process that was mentioned by the Supreme Court. I speak, Mr. President, as someone who's been a legislator for over 2 decades now, together with the Senate President, long enough to know that our fragile democracy rests on the strength of our laws, that our freedoms are given shape by our rules and traditions. And you all know me as a stickler for rules and traditions, together with my minority leader. I have served in both houses, House of Representatives and the Senate, and here in the Senate, being formerly a majority leader, the Senate President, and now your Deputy Minority Leader. In all these roles, Mr. President, I've been conscientious in adhering to the rules and traditions that protect the integrity of our beloved institution. It is in this spirit that I adhere to the court's decision. My vote today is based on the Supreme Court's decision last July 25, 2025, without prejudice to whatever resolution it may later render on the motion for consideration. That's why I thank the good movement, Mr. President, to allow me to amend or to allow the amendment of his motion to make it a mere archiving of the document, because that will never stop us from being able to pull out that document from the archives. Maraming salamat sa ating mahal na movement, si Senator Marcoleta. Let me just say this, Mr. President, to end my manifestation and my vote. Restraint is not weakness. It is obedience to constitutional order. Let us act not in defiance of, but in deference to the Constitution, to the Supreme Court, and to the people who have entrusted us these powers in this very chamber. Daghan kay salamat sa ako mga kaigsunan, and may God bless us all. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Zubiri.